Hallelujah. Yes, Lord. And everything, Panginoon, na may hininga ay magpupuri sa iyo, Panginoon Jesus. Yes, Lord. Let's clap our hands sa ating Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay. Let's worship God. Hallelujah. Come on, sing with me. This time is our time to worship. It's our time to give praise to the Lord. Because everything in our life is merong mga necessary na kailangan natin. But the one thing na talagang kailangan ng bawat isa sa atin is Jesus. There's no anything can replace sa pwesto ni Jesus sa ating puso.
Samahan niyo po akong umawit at sabihin sa ating Panginoon na, Lord Jesus, I need you. Jesus, we need you in our lives. Hallelujah. Come on, let's sing. Hallelujah. Let us remember who Jesus is. Let us remember that Jesus died on that cross to forgive our sins, to pay our debt, para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Let us remember the love of God. Let us remember the mercy of God. Let us remember the righteousness of Jesus. Hallelujah. Remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Remember love, remember mercy, Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Sing, remember love. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Father, we praise you, oh God. We glorify you, Jesus. Yes, Lord, you're behind us. Your loving kindness, Jesus. Amen. Hallelujah. Fail me. Christ before me. Christ behind me. And Jesus, I need you every moment. I need you here now. This
Father, we praise you, O God. Lord, you hear our cries. Naririnig mo ang hinaing ng aming mga puso, Panginoon, na tanging pangalan mo ang sinisigaw, Jesus. Come on, let's sing. Come on, let's sing. Hallelujah. Lift up praises to the Lord. Pwede po tayong lumuhod. Pwede po tayong umiyak sa presensya ng ating Diyos. Hallelujah. Come on, lift up praises to the Lord. Banggitin mo lahat ng katangian ng Diyos. Banggitin mo lahat ng katangian ni Kristo. Praise Him. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. We give you all the praises, O Lord. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon, naririnig mo ang iyong anak, ang iyak ng inyong mga anak, Lord Jesus. Father, hindi kami karapat-dapat sa inyong paningin dahil may bahid kami ng kasalanan. But because of your Son, Jesus Christ, His blood wash our sins. Hallelujah. Yes, Lord. Come on. Hallelujah. Praise you, God. Come on, let's sing.
ang kapayapaan ng tao ay winasak ng kasalanan. But then, by faith, we are saved. Diba? Naligtas tayo ng Diyos by faith. Biyaya. Libre, walang bayad. Pero kailangan kang mananampalataya. God's part is grace. He gives you the grace. But your part and my part is faith. You have to believe. Having peace with oneself, yung para ka magkaroon ng kapayapaan sa iyong sarili. Ayan ay makakamtan mo kapag ikaw ay binigyan ni Jesus ng bagong buhay. Peace with God and peace with yourself only comes when Christ has made you a new creation. Ayan, good morning po sa inyong lahat. So, masaya pong araw na ito, no, na tayo po ay nakapagpuri. And tayo naman po ay makikinig ng ating salita ng ating Panginoon. So, ngayon po, nandito po ako sa inyong harapan para introduce po yung ating speaker for this morning. So, in connection po dito sa topic natin ngayon na peace in the family. So, mag-share lang po ako ng parang memory or throwback po sa akin po, no? So, tatlo po kami magkakapatid po, no? Si Kuya, ako, si Pai. So kami po, as typical po sa mga magkakapatid, nag-aaway po kami. Tapos yung away po namin talaga, pag tinignan nyo po kami ngayon, hindi nyo expect na ganun kami mag-away. Kasi as in wrestling po talaga, bugbugan po ganun, yung away po namin. But, minsan po, hindi na po kami maawat ni Ma'am. No? So pag si Ma'am po yung nag-aawat sa amin, parang wala lang. Sabi ko, hindi, okay lang na, si Ma'am lang naman yan. Ganun po. Pero pag itong taong po ito yung nagsalita or nag-awat sa amin, wala na, nagkakaroon po ng peace in the family. So, ayun lang po, parang funny throwback lang po in connection po sa topic na peace in the family. So, ayan po, let me introduce po yung ating speaker for today. Walang iba, aming dad, si Dad. Brother Gilbert Laurel po. Amen. Good morning po sa ating lahat. Masaya po ba tayo? Nandito tayo lahat, nagsama-sama, nagpuri sa ating Panginoon. Amen. Masaya din po ako na nakita kayo at tayo ay nandito sa bahay-sambahan ng ating Diyos. Maliit man, pero full pack tayo ngayon, Pastora. Okay, katulad ng nabanggit ni Pastora, nakita niyo yung clip kanina, we're talking about peace. So, una, peace of God, and then peace from ourselves, then this time, peace in the family. So, nabigyan na kayo ng background ni Kai. So, ano ngayon itong pag-usapan natin na peace na to? So, today, we're going to talk about something everyone longs for. Peace. Ito po ay Miss Universe, parang topic question. So, ang common na question dyan, what is peace for you? Siyempre, sagot dyan, gusto ko po namin ma-achieve yung world peace and universal peace. Hanggang Pluto, aabot. Parang ganon. So, everyone's trying to achieve itong peace na to. Even great nations are building and establishing yung talagang rapport at saka yung pagkakaisa through peace. But, until now, mahirap pa rin ma-achieve or never pa rin natin nakikita. So, there will be only one peace later on pag nakita po natin. Because, hindi natin alam kung sino at ano yung root cause talaga, saan nanggagaling at ano dapat yung peace na pagsisimula natin at saan nanggagaling. So, ito yung pag-uusapan po natin today. Ready na po ang lahat? Amen. So, bago tayo magsimula, let us pray. Heavenly Father, as we gather today, we ask you for presence and we pray to give us a wisdom and knowledge as we listen to your word. We also confess that our homes are not really perfect and always not really peaceful. We admit that sometimes we often quarrel and sometimes this is coming from our own desire.
from unforgiveness, and from pride. We desperately need your guidance today, O Jesus. We pray that you would open our spiritual eyes to see and our spiritual ears to hear what you want to reveal to us today. Grant us the deep understanding that true and lasting peace comes not from our circumstances, but only from the Son of God, which is Jesus Christ. Teach us how to see clearly the path to building our family to Him as a rock and foundation, so that we may fully embrace the peace we're called as a member of this one body. We ask this in Jesus' name. Amen. Next, nawala Kem sa focus. Okay, sorry. Ang topic po natin ngayon will be found in Colossians chapter 3, verse 15. Ang sabi po dyan, let the peace of Christ rule in your hearts, since as member of one body, you were called to peace and be thankful. So we are called to peace and be thankful. Saan ba galing talaga tong peace na to? Where peace begins? Saan nagsimula to? Lasting peace doesn't start in government or large organization, even in church. It begins in the family. Actually, in Genesis chapter 2, verse 24, this is the first institution that God created. Ito po yung unang-unang binuo ng Diyos. And this is also the one that devils trying to destroy simulan pa noon hanggang ngayon. So even kay Adam and Eve, Abraham, Jacob, lahat, until kay David, makita po natin po paano dinidestroy o sinisira ng kaaway o ng diablo ang pamilya. So until now, marami pong broken families, maraming challenges sa loob ng pamilya. So, gusto po natin na makita, eventually later on, paano natin ito ma-address at paano natin ito harapin. So, of course, the starting point of peace is, again, the family. And the foundational role in the society, ito po yung talagang pwedeng mapakita o mabigay. Magkakaroon po siya ng tinatawag na ripple effect. So, when we start sa family, magkakaroon ng ripple effect, including dito ngayon sa iglesia natin. So when we say ripple effect, ito yung pag naghagis ka ng isang object sa tubig, babagsak siya sa gitna, palaki ng palaki yung effect. So ripple effect. Until pag na-perfect yung buong pamilya natin, it will manifest sa ating iglesia, and then pag itong iglesia na to talagang perfectly and everyone is united, mararamdaman yan ng community. And then pag umabot yan sa community, palaki ng palaki yan until yung buong Pilipinas ay makita natin na masasabi natin, in the Philippines we have peace. So malaki po ang pananagutan natin bilang tatay na muna. Tumatayo ako rito bilang father ng isang pamilya. So tayo mga kalalakihan. So I'm calling everyone, lahat ng UFM, tumaas ang kamay. Meron bang mga UFM dito? Men. Kala ko wala. Gusto nyo ba sa UFW na kayo? Pwede rin. Ililipat na namin kayo. So, meron po tayong may mga nakaatang po sa ating mga kamay, sa ating mga balikat para pangunahan po ang ating pamilya. Ito po yung pinag-uusapan natin na kapayapaan, na peace. Meron ba tayong daladalang kapayapaan sa oras na ito? Amen. Si Ate Del lang talaga nakikinig sa akin, wala na. Okay, babalik ako. When peace is established within the family, the church or the community will be strengthened. Yun nga yung sinasabi ko. Mag-start yan sa atin and then magbe-benepisyo tayo, iglesia. When the church is strong and unified, it becomes a source of blessing of the wider community. Ito na yung palabas and then papunta na sa nation. And then the guiding principle for this is formed, yun nga, nabanggit ko dyan sa Colossians chapter 5, verse 15, which calls believer to let the peace of Christ rule in your heart, which is yung tinatawag nga tayo to be called in peace. Okay.
this is just isn't just a suggestion, hindi lang daw po suggestion to or nasulat lang yan dyan. Kundi, ito daw po ay ating calling. So every member or body of Christ, ito po ay yung pagkatawag po sa atin. Nag-start niya sa loob muna, mga kapatid. Huwag po tayong na mag-isip na, hindi, sa church lang yan. No, magsisimula po lahat yan sa ating tahanan. Even good education, moral values, manggagaling po yan sa atin loob ng tahanan. Huwag po nating iasa yan kay pastora, huwag niyo iasa yan sa mga teachers ng mga anak natin. So manggagaling po yan sa atin bilang parents. And then kay mga anak, doon din po makikita yon na magbabalyo kayo at once you go outside, makikita ng mga kaibigan nyo na ano yung value na meron ang pamilya nyo na magre-reflect and then eventually babalik po sa ating Diyos yun, na may Diyos tayo. Amen ba? Alright. So, yun nga yung nabanggit natin. So, yan lang po ang introduction. Sorry. Balik. Let's talk about the source of true peace. So, hindi lang basta kapayapaan. So, ang pag-uusapan natin dito is yung source ng katotohanan or true peace. So, saan bang gagaling to? Where does this true peace come from? Meron bang idea? Okay, tama po yung sinabi ni Ate Del. It comes from Jesus. And nababanggit dito, sinasabi nito, the true peace is not a result of ideal circumstances. Hindi ito yung mga pabor lang sa atin na ginawa natin at pinilit natin na maging okay ang lahat. Hindi lang daw po dito nakukuha yung true peace. And it cannot be bought by any wealth or anuman kayamanan. Kahit na milyonarya si Ate Del, hindi niya mabibili yung true peace. Di ba? So, yung kayamanan daw po is temporal peace ang kaya lang niya ibigay. Kahit na 1 billion yan nakinita nyo sa kontraktor, hindi po natin kayang bumili ng katotohanan at kapayapaan. And, mga kabataan, it cannot be achieved or di natin basta rin kayang kunin ang true peace through our success. Kahit na nung effort natin sa pagtatrabaho, kahit na nung effort nyo na ma-achieve ang lahat na, makuha or maakyat nyo na yung pinaka-highest na position, highest na salary, highest na recognition, I will tell you na pagdating nyo sa tuktok, you will say, malungkot, walang kapayapaan at walang silbi or walang katuturan. So, the true peace only comes from Christ Himself. So, tama si Ate Del. And, hindi lang basta yun pinag-usapan na ating source. So, Jesus Christ is also called the Prince of Peace. Yun na nga yung ultimate. Siya na mismo yung totoong kapayapaan. At hindi lang yun, the true peace that we're talking about is a divine gift. So, pinagkaloob po sa atin ito. Not by human achievement. Again, babalik ako doon. Bakit hindi natin kayang ma-achieve through our own effort? Kasi darating yung time na ipagmamalaki mo pa yan na nag-effort ako. Lord, magaling ako. Ang dami ko pong nakuhang UFM. Ang dami ko pong na-convert. Hindi po natin makukuha yun doon. Or, napag-aral ko ang aking mga anak lahat sa ganitong magandang universities, nabigyan ko sila. No. Kasi nga, tayo mga parents, gusto natin maganda yung kanilang kabuhayan, di ba? So, minsan nababalisa tayo na ano ba ang mararating ng mga anak ko kung hindi ako mag-e-effort. So, yun yung yun yung normal na iniisip ng mga parents. Okay? And then eventually, yung mga anak, mababalisa ka rin or wala ka rin kaligayahan kasi isipin mo, nag-effort ang aking parents, hindi ko alam ano yung magiging future ko, ano yung magiging trabaho ko, sino yung mapapangasawa ko, anong mangyayari sa pamilya ko. Maraming question. Alright? So, but the true peace only comes through Christ Himself. So, nabanggit din dito, sa Matthew chapter 7, a house built on a solid rock when Christ is the solid foundation of the family. So yun yung example dyan,
makikita natin, hinatulad daw po ang pamilya sa ganito. So, when trouble comes, hindi po basta-basta nayayanig. Kasi nga yung foundation or true peace natin ay na kay Kristo mismo. So, doon daw po masusukat yung totoong peace. Pag dumating na yung mga pagsubok at dumating na yung mga problema. Kasi hindi natin masasabi na may kapayapaan na ako, everything's okay. Masaya ako, payapa ako kasi I have everything. Kaya kong bumili ng kahit na anong gusto kong bilhin. Hindi daw po doon nasusukat. So masusukat yung true peace pag ang foundation natin ay na kay Kristo. So pag hinarap tayo ng mga problema, kung wala ka ng pera, hindi mo na kayang bilhin, so kanino ka kakapit? So doon daw po yan. I will give you a nice illustration regarding dito sa true peace o kapayapaan. Merong isang pamilya, sumakay sila sa aeroplano. So, andun yung anak niya, ay nanay, tapos yung bata. So, nung time na yun, nagkaroon ng problema yung aeroplano. So, need nila na emergency landing. So, may problema yung aeroplano. So, lahat ng pasahero takot na takot. So, nakita nung katabi ng isang pamilya na itong bata na very cool siya, yung pamilyang yon, but hindi sila natatakot. So, yung katabi niya, tinanong yung bata, bakit hindi ka natatakot? May emergency landing at may problema aeroplano natin. Alam niyo ba yung sagot ng bata? Hindi ako natatakot kasi the pilot is my father. So, yung batang yon, parang yung bahay na ando sa nakatayong bato, na solid foundation, alam niya kung ano yung mangyayari. At yung buong tiwala niya ay nasa, kanino? Doon sa pilot, which is his father. So tayo ganun din. Doon daw po masusukat yung totoong kapayapaan natin pag andyan ay maraming problema. So kasi magpapanik ka na, nasa pamilya, wala yung pera, yung kabuanan na, babayad na sa mga matrikula, mga bills, lahat na. So anong gagawin mo as a parent? Yung Judith na, no? Oo, andyan na si Judith, sinusundo na. Hulog na ng mga ataw si paring Bombay, andyan na, sumasalubong na. So paano? So yun daw po yung good example how you have a true peace. Kasi nga, si Kristo ang ating foundation. Amen ba? Amen. So, huwag kayong mag-alala. Pag ako speaker, mabilis palagi. So, kung ganun lang kasimple, so why do so many families struggle to find this peace? Bakit napakahirap? Bakit hindi natin kayang matagpuan tong kapayapaan na to? So nabanggit nga rito, the Bible gives us an insight. So dito nga makikita sa James chapter 4 verse 1, sabi doon, what causes fight and quarrels among you? Don't they come from your desires that battle within you? So, makikita po natin, ang pinopoint out dito ng Biblia, it points to internal heart issues and primary, yun yung nagiging barrier. Ito po yung nagiging problema at ito yung nagiging hadlang. So, what causes the fight? Yun yung common sa loob ng pamilya. Father and yung mag-asawa, meron ba tayong unforgiveness and bitterness sa bawat isa? So yung simpleng bagay na hindi napagkaunawaan, yung thank you Ate Del sa exact word. So pagkaunawaan, papatagalin at papalipasin, meron ba tayong gito? So wala. So pag hindi natin napapractice as a husband and wife, so magkakaroon ng negative ripple effect. Kasi papasa sa anak, may kikita nila. Then eventually, ganun din siya sa mga parents niya. Then ganun din siya sa mga kapatid niya. So, we need to also to practice and show yung forgiveness at yung love sa ating pamilya. Mag-start muna tayo sa atin lang, ha? Atin lang, and then saka natin lalabas dito sa iglesia and then sa community. So, ito daw po nagbibigay hadlang. Number 1. Then, pangalawa, masakit, yung pride and selfishness. This barrier is about the innate desire to be
always right. Samples, parang si Kaito, always right at all costs when whining and argument becomes more important than restoring a relationship. So, mas pabor sa kanya yung, we need to discuss, pero I'm always right. Parang ganon. So, kuminsan, instead na ano yung tawag na? Paubaya ka dahil mahal mo yung mga kapatid mo, mahal mo yung pamilya mo, kahit na alam mo na, gamitin natin yung word na, alam mo na tamang-tama ka na, pero dahil mas mahal mong ang pamilya mo at mas gusto mo mabuo sila, kuminsan, kailangan natin magpaubaya out of, yun, isa pang term. Kailangan magpagkumbaba tayo bilang mga parents din para mabuo yung pamilya at maging mas masaya tayo at makuha natin yung true peace. So sample ko lang yung si Kai kasi, ganun siya. So hindi siya titigil na hindi niya matutuldukan sa inyo na yun. Alright? And pangatlo daw pong problema or challenges kung bakit hindi natin nakukuha yung true peace, yung busyness and neglect. In today's world, it's easy for family members to prioritize work, hobby, and other distraction. So, magko-concentrate ako doon sa distraction. So, marami na ngayong distraction sa mga panahon na to. So, hindi na lang to limited sa common na hobby or trabaho mo. Napakarami na pong distraction. Kasama na po yung mga cellphone na hawak po natin. So, that's one distraction. Guilty rin kami doon, Guilty rin kami. Kasi saan kayo makakita na buong pamilya, lumabas nga sila, kumain sa restaurant, magkaharap, tingnan nyo, ano yung nasa mukha nila? Cellphone, di ba? Instead na mag-usap-usap sila, na kanya-kanyang cellphone. So, guilty po tayong lahat doon. Kahit nga kami, bata o matanda, ganun po tayo. So, that's form of distraction. Another distraction is, napag-usapan namin to ni Kuya Rodel last time. Nagkaroon ng problema sa restaurant. Sa dami ng taong kumain. So, medyo nagkaroon ng chaos, nagkagulo, nag-rumble-rumble yung orders. So, para hindi na lang mabwisit daw si Kuya Rodel, ang ginawa niya is lumabas siya. That's also form of distraction. Naghanap siya ng form of distraction para mawala yung iniisip niya doon sa problema instead of tayuan at ayusin. Yun yung sinasabi ko rito. Meron din nangyayari sa atin yun, sa pamilya natin na dakdak kasi si Mrs. Para na lang yun yung common na sinasabi ng mga mister. Andiyan ba kayo? Tama ba? Sige na nga, para makabawas, lalabas na lang ako, lalayas na lang ako. So, naghanap ka ng form of distraction para hindi mo harapin yung problema at para hindi mo ma-reconcile at para hindi mo maayos. Tama? Then, eventually, pag uwi mo ng bahay, same. Andun pa rin naman yun eh. Hindi na nga lang nagngangak-ngak yung misis mo, pero the problem still there. Andun pa rin. Kasi nga, hindi natin na-address. So, ito yung common problem na may iwan nating nabubulok na or hanggang sa matiwangwang, yung word na tiwangwang, then eventually, mamamaho, lalaki, hindi na natin, or mahirapan na tayong gamutin. So, ang ini-stress out ko dito is, as early as possible, ma-address po natin ang lahat nito. Correct. Tama, yung sinabi ni Ate Del. So, harapin po natin, mga parents, yung mga anak, ganun din. Kung may problema, kailangan maapaabot sa mga parents at para ma-address. Amen? Okay. Nasa third point na tayo. The path to lasting peace. So, paano ba to? Mabuti na lang, hindi lang basta-basta si Lord nagbibigay or pinapakita kung ano yung nagiging problema natin sa ating pamilya or sa ating mga sarili. Kasama rin dito, nagbibigay siya ng ideas or paano mararating or masosolve ang lahat ng ito. So sabi dito, ang una dito ay, God's not just show us the problem, He also shows the path forward. So,
pasulong po tayo. We can cultivate lasting peace in our families through intentional action. Ito yung dapat nating gawin. So ano to? Number 1 is practice forgiveness. Sa Ephesians chapter 4, verse 32 says, we are to forgive as Christ forgave us. So, kung si Kristo mismo pinatawad tayo na hindi tayo karapat-dapat patawarin, pero pinatawad tayo. Sino tayo na hindi natin kayang ibigay din yung pagpapatawad? So kung merong pagkakasala sa atin in the family, tayo mismo as a parent, as a tatay, na mag-practice ng forgiveness. Gayon din po yung mga asawa, and then sa mga anak, ganun din. So pag meron daw po tayo nito, napakasimple at move forward tayo sa katotohanan or sa true peace ma-achieve natin. Amen? And second point is, communicate in love. Citing Colossians chapter 4, verse 6, sabi rito, nakita natin doon, the importance of speaking with gentleness and grace. This means choosing our words carefully and listening actively. Tandaan nyo, listening actively. Hindi lang basta choosing yung correct word. We also need to listen and communicating with the goal of building up, not tearing down. So kung minsan, umaharap nga tayo sa ating mga problema, pero ang goal natin is dikdikin at ilubog pa yung tao. Hindi kasi yung ganon. Instead na ang point natin is maayos, ma-build at hindi i-destroy. So wag na po nating ibalik yung mga yung mga nakaraan at yung huhukayin nyo pa at bubuksan nyo yung baul nyo. Lahat nung 10 years ago, nabubungkal pa at nasasabi. So, hindi po dapat daw ganun. So, communicate in love. So, ginagawa natin ito o nire-reveal o pinag-uusapan sa loob ng pamilya because we love our family. So, same thing din sa church. Kung minsan, huwag kayong sasama ang loob. Ganon din sa loob ng pamilya. Pag ang parents pinagsabihan ng anak, dahil ang mga parents may nakitang hindi maganda, ahead of time, si parents sasabihin na, anak, direct to the point. Medyo nasaktan si anak. So sabi rito, parents, tama yung ginagawa pero please choose yung maayos na words. And then, yung pinagsasabihan naman, sabi ko kanina, pinaulit-ulit ko, listen actively. Kasi pag hindi ka nagli-listen actively, pupunta ka lagi doon saan? Sa defense mode. Defense mode. Kasi pinagsasabihan ka, haharangin mo, tapos sabay, susuntokin, babanat, yun, yung term, babanat ka pa. Instead of, teka muna, ano ba yung sinasabi sa akin ni Pastora? Ano ba sinasabi sa akin ni Mami? Ano ba sinasabi sa akin ni Daddy? Ano ba yung mali ko para mas maintindihan ko? Normal na nangyayari sa atin yan, aminin natin, or sa ayaw at sa gusto natin, nandun tayo lagi sa defense mode. Kaya nga, sabi doon, listen actively, then choose your word. Yun naman yung pagbabantayan natin. Alright? Pag nakuha natin yon, communicate in love, ito na po yung ma-achieve natin, yung true peace. Pangatlo, pray together. Makikita natin yun sa principle ni Joshua chapter 24 verse 15, a family that prays together stays together. So naririnig natin yan sa commercial, naririnig natin lahat sa yan. So nare-remind tayo palagi. Pero, ginagawa ba natin? So yun yung challenge na binibigay sa atin. Kaya nga sabi rito, actively kailangan mag-participate or gawin po daw natin to. Huwag lang yung narinig natin ngayon and then eventually next week, bahala na kung ano yung new message. So intentional, nagagawin daw po natin ito sa loob ng ating mga tahanan. Ipakita natin sa ating mga anak na importante po na nagpe-pray po ang bawat isa, buong pamilya. And then before lumabas ng bahay, para mayroon daw pong blessing at baon na protection. And pang-apat, seek reconciliation quickly. Ito yung binabanggit ko kanina. So sabi tinuturo daw ito sa Matthew chapter 5 verse 9, blessed are the peacemaker.
So, dito may kikita yung pag andun na si Kristo sa iyo, sa puso natin. Ito yung sinasabi na, blessed, peacemaker siya kasi si Kristo mismo yung peace eh. Di ba, pinag-aralan natin, sino yung source ng peace? Jesus Christ. So, pag peacemaker ka, ano ibig sabihin? Nasa iyo na si Kristo. So, walang dapat problema or walang extra challenge to you to forgive, communicate in love, at napakagaang na sa'yo na ipanalangin mo kung sino man ang kausap mo, nasa pamilya ka man o nasa church ka. Alright? At ito yung kanina na huwag mo nang pagpabukas pa kung may problema sa loob ng pamilya or sa iglesia. May kailangan ma-reconcile or quickly ma-resolve lahat yung mga problema. Alright? Parang ganito daw yan. Think of it this way. A lamp can only shine when it's connected to its power source. Magbibigay lang ng liwanag daw po yung ilaw na yan kung connected siya sa electricity, yung sa main power source. Pag wala yung main power source, useless po yung bumbilya. Display na lang po yung bumbilya. Alright? So, ang true power source natin is si Kristo. And then, tayo, di ba, nag-e-effort tayo rin sa ating mga cellphone para ma-extend natin yung life ng battery. So, anong common ginagawa natin? Every time na makakuha ka ng sakit, nag-charge ka agad tayo, di ba? Tama? So, ito daw po dapat din natin gawin. Kung mag-effort tayo, look for a way na ma-charge po tayo sa presensya ng Diyos. So, lagi po tayong lumapit sa Diyos, lagi tayong magbasa ng Biblia, lagi po tayong manalangin. And then, another effort na ginagawa natin sa ating mobile phone is, bumibili pa tayo ng ng power bank. So, sino ang power bank din natin? Amen. So, tayo mismo, gumawa ng paraan na mag-seek ng extra power bank. Si Lord na nga yung unlimited power source natin, ni hindi pa natin nagagamit sa loob ng ating pamilya. Amen? Let's go to number 4. Number 4 point, the hope of lasting peace. Okay. Sabi rito, this isn't just a hopeful idea. It is a divine promise. So God promises a peace that passes all understanding. Ito po yung makita natin sa Philippians chapter 4, verse 7. Sabi again, peace isn't temporary. It's eternal, sustained by the Holy Spirit. So mismo ang Holy Spirit yung power bank natin. Doon na si Lord, main source, binalikan ko lang kanina, the Holy Spirit is the power bank. Siya yung nagsusustain. Without the Holy Spirit, napakahirap din pong kumilos sa loob ng pamilya natin. So if we have God and we have the Holy Spirit in our home, magiging maayos at magiging masaya rin po ang pamilya natin. So no doubt about it. Alright? And enduring promise nga po yung binibigay ng ating Diyos. So the peace of God offers is not just yung yung panandalian. It is the peace that passes all understanding and sustained eternally by the Holy Spirit. And second, the powerful testimony. When a family lives in peace, it becomes a living example of Christ's love to the outside world. Palabas na po sa sa neighbor natin, sa mga kaibigan natin. And ito po yung may iwan natin na future and legacy sa ating pamilya. Pag nakita ng buong pamilya natin, ng mga anak natin, na paano natin ginagamit at pinuput yung trust sa ating Diyos at pinapractice natin yung true peace sa loob ng pamilya, na ipapasa po natin sa kanila yan. So they will also be a peacemaker. So, sa generation. Hanggang apo mo, kaapu-apuhan mo, may kikita mo na yung glory na napakita sa kanila ng Diyos o pagkakakilala nila sa Diyos. Kasi nga, peacemakers po ang buong pamilya mo. And hopefully, we are also hoping na talagang etong matransform yung iglesia pagdating doon sa kapayapaan. So, amen?
meron akong gustong balikan na nakalimutan ko doon sa isang example ko. Babalikan ko siya. Di ba nabanggit ko kanina yung true source of peace ay galing kay Kristo. Hindi nga raw ito makikita sa kayamanan o yung sa effort natin. Pero it's really ironic and amusing. Pero nabebenta ng kamunduhan yung temporary peace. Bakit tayo nabebentahan ng ganong mga temporary peace? At ito pang nakakatawa. Temporary peace at high cost. Binentahan tayo ng temporary peace, parang insurance, pero in very high cost. Pero ito nakakatawa nga, binibili pa natin. Binibili natin. Whatever form of idea or peace yan, binibili natin or tinatangkilik natin. Yun yung nakakatawa. Pero, yung true peace at true lasting peace is really given for free. Pero hindi natin mahawakan or ma-achieve. Yun yung nakaka-alarma. So mahilig po tayo doon sa mga ganong temporary things at high cost, at dahil ibinibenta or pinamumuka sa atin ang kamunduhang ito, na nadidistract tayo, naluloko tayo, na nawawala yung focus natin, pero ito, ibinibigay sa atin ni Kristo ng libre na hindi po natin pinapansin. Even the salvation is free, but napakahirap pong ma-achieve or hawakan or paniwalaan ng mga tao. So, babalik ulit ako sa pamilya natin na kailangan fathers and mothers, mag-stand po tayo na panghawakan natin, na maging foundation natin ay si Kristo talaga sa ating pamilya. So para lumabas po tayo na peacemaker, and then eventually it will ripple effect sa ating iglesia at sa ating community. Di ba? Ang bilis. So conclusion na ako. Lasting peace in the family is possible. So hindi naman talaga to mahirap, kung dito imposible. It's possible. Dahil, kanino? Dahil si Kristo po, siya na po yung Prince of Peace. So si Kristo ay nasa ating mga puso na. So we are called a peaceful and peacemaker. So nasa atin na si Kristo eh. If we truly want peace in the world, sa mundo, it must begin in peace inside our home. So gusto raw natin na ma-achieve, babalik ako doon, kung ako ay nakatayo sa Miss Universe, kung gusto ko ma-achieve yung true lasting peace, kailangan manggaling yun sa akin, yung last week na message ni Pastora, sa aking sarili, and then sa aking pamilya. Doon muna tayo mag-concentrate, doon daw po tayo mag-effort. And then, lalabas yan. Huwag tayong maghangad na isisi natin sa ating presidente, isisi natin sa ating mga leaders na kailangan trabaho nila yan. Sila magbibigay at maghahanap ng kapayapaan. No. It will start with our family. So let us make a commitment today. So ito na yung call to action. Let's make a commitment today. Let us allow Christ's peace to rule in our hearts, and let us be quick to forgive and love one another. Yun lang muna yung very, very, very basic. And then let us build our homes on an unchanging love of God. So yun yung foundation po natin. Hindi tayo mawawala or paulit-ulit kami or paulit-ulit akong sasabihin, yung love ng Diyos ang talagang truly na magbibigay po sa atin ng true peace. Amen? And I hope na naunawaan natin yung very simple and very basic na reminders regarding peace sa ating mga pamilya. So let us pray. Hallelujah, Lord Jesus. Lord God, Prince of Peace, we thank you for your message of hope. We commit today to build our homes on your love. We know that lasting peace is possible.
not because of our own strength, but because you live in us, Jesus. Father, empower us to walk the path of faith and peace. Let us practice forgiveness through Christ Jesus. Guide our words so that we can communicate in love. Steer our hearts to pray together as one family and to seek reconciliation quickly. May your peace, which passes all understanding, guards our hearts and mind. Let our family become a living testimony in Christ Jesus. And may we always be thankful. Hallelujah, Jesus. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen.